Okay, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Pa-close po yung mic. Nag-i-echo kasi. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لنا الإسلام دينا والسنة سبيلا والآداب الإسلامية خلقا ومنهاجا نحمده على ما هدانا ونستغفره عن كل ما زلت به أقدامنا ونسأله أن يثبتنا على ما يرضيه وأن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Lahat ng papuri at pasalamat ay para lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri, tayo ay dumagkila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayo ay humingi sa Kanya ng tulong. Tayo ay humingi sa Kanya ng kapatawaran. Tayo ay nagpakupkup sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Sino man ang ginabayan ng Allah ay walang sino man makapagliligaw sa Kanya, at ang sino man Kanyang iniligaw ay walang makapaggagabay sa Kanya. Tayo ay sasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah nang walang pagtatambal, at tayo ay sasaksi na si Muhammad ay huling sugo at alipin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, unang-una sa lahat, ako po ay galak at nalulugod sa isa sa mga pagkakataon na ipinagkaloob sa atin, at isa ako sa mga inanyahan ninyo upang maging kabahagi ng inyong programa na napakaganda. Naway gantimpalaan tayo ng Allah at naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang pagpapala at tanggapin ang ating mga gawain. Alhamdulillah, may sa kabila ng hectic schedule, no? At nagawa ng paraan upang kahit papaano sa mga sandaling ito, inshallah, ay meron tayong kapupulutang aral na maaring maisabuhay natin at maibahagi natin. Ang aking nais na ibahagi sa inyo, mga kapatid, ay walang iba kundi ang al-adab al-islamiyah. Ibig sabihin, ang mga mabuting pag-uugali na ayon sa Islam, na ayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil katotohanan, batid natin na ito ay isa sa mga napakahalagang paksa. Dahil karamihan sa panahon natin ngayon ay nasa kanila ang kaalaman, subalit nawawala sa kanilang adab. Siguro, bago natin pag-aralan ang lahat ng mga furu', nagsabihin ng mga sangay ng panampalataya na ito, at maging ang usul, ay pag-aaralan muna natin yung adab. At ito ang unti-unting nag-fade out, no? Mula sa mga kamusliman, higit lalo sa panahon ngayon. Tandaan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na ginawang ganap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang relihiyon para sa atin. Kanyang kinumplito ang kanyang mga pabor para sa atin. At kanyang pinadala sa atin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan pinakamahabagin sa kanyang ummah. Ang sugong si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagturo sa atin ng lahat ng kabutihan at nagbabala sa atin naman tungkol sa lahat ng kasamaan. At ang kanyang patnubay ay naangkop sa lahat ng panahon hanggang sa pagdating ng huling araw. Kabilang sa mga mabubuting gawain na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at babala mula sa mga kasamaan ay ang mga hanay ng mga kagandahang asal, na kung saan ang mga ito ay komprehensibong tumatalakay sa mga makamundo at pangrelihiyong bagay.
sa pagsamba at pakikitungo, tulad ng pakikitungo sa pamilya, pakikitungo sa mga anak, pakikitungo sa mga kasamahan at ibang tao. Meron pa nga pakikitungo maging sa mga hayop. Mayroon iba't ibang uri ng magandang pag-uugali na kung kaya nababago ang Islamikong batas alinsunod sa kung anong kaugalian at pag-uugali ang pinag-uusapan. Ang tukoy at partikular na kaugalian ay maaring haram, maaring ipinagbawal. Ito ay maaring wajib o maaring sapilitan, maaring mustahab o inirekomenda. Ibig sabihin ay ginagantimpala ng sinumang gumawa nito at hindi pinaparusahan ang sinumang di gumagawa nito. Meron din makruh, merong di kaya-aya. Ang ibig sabihin, gagantimpalaan ang sinumang di gumagawa nito, subalit hindi pinaparusahan naman ang sinumang gumagawa nito. O maaaring mubah, ibig sabihin gagawin o hindi niya ito gagawin. Siya ay hindi paparusahan at siya ay hindi naman gagantimpalahan, yun yung mubah. So ang mga ito ay ating insyaallah pag-aaralan sa mga series lecture natin at atin itong bibigyan ng linaw ng yung mga batas hinggil dito, yung mga rules and regulation according sa Sharia hinggil sa mga bagay na ito. Sa buong kasaysayan, ang mga scholar, mga kapatid, no, ay sumulat ng mga aklat na tumatalakay sa mga kaugalian at kabutihang asal. At ang mga ito ay naging bantog. At isa sa mga ito ay ang mga actually nabanggit niya sa internet, no, sa mga library at maging sa mga makatib, no, na nagbebenta at saka bumibili ng mga aklat, no, ang kagaya ng Zad al-Ma'ad ni Ibn Qayyim al-Zawji, Kitab al-Adab al-Shar'iyya ni Ibn Muflih, at ang Kitab al-Ghida al-Adab ni Ash-Shafarani at marami pang iba. So ang hangarin ng mga aklat na ito ay upang ibuod ang kanilang mga nagawa at ihayag ang mga kaugalian at kabutihang asal na kanilang tinalakay sa kanilang mga aklat upang sa ganun ay madaling basahin at madaling maunawaan. At sa ganito ring hangarin ay sinisikapan hanggat maaari na iwasan ang labis na detalye. Dapat maunawaan, mga kapatid, na katiyakan na ang kaganapan o kahit na ilang mga pagkakahawig ng pagiging kumpleto sa anumang gawain na katulad ng gawain ng mga scholar ay napakahirap na makamit. Kung mayroon man matagpuan ng mabasa sa mga aklat na ito ay they are human being, ika nga, no excuse, no, at ito ay hindi ibig sabihin na sila ay hindi pwedeng magkamali, no. Anumang depekto ay kinakailangan niyang sabihin ng maayos na ito ay mayroong tinatawag na bagay na maganda, kailangan sabihin natin ay ituwid dahil ito ay isang bagay na mali at anumang katulad nito. So sa maayos na pamamaraan, maging sa mga lecture natin, kung meron kayong napansin na medyo mali, ay handa naman tayong sabihin natin, no, handa naman natin itong uunawain at tatanggapin dahil tayo ay tao lamang. No, kagaya ng mga scholar, bagamat ay maganda ang kanilang mga pagkakalikha sa mga aklat na ito, and yet they are human, na maaring magkamali sila. So ito yung mga series na ating pag-aaral, mga kapal sa pananampalatayang Islam. But before we indulge into some discussion about the topic regarding sa mga adab al-Islamiyya, siguro ang una kong ipapaano sa inyo, ibabahagi sa inyo, mga kapatid, yung kabutihang asal sa paghahanap ng kaalaman. Kasi dito tayo nagsimula paghahanap ng kaalaman, no? Bago natin saklawin ang mga kabutihan sa kagandahang asal sa pagbabasa ng Quran at mga usapin na may kaugnayan dito, bago natin saklawan yung adab ng pagkasala, adab ng wudu, adab ng tahara, adab ng pagkain, ng kasuutan, adab ng pananalita o ng mga katulad nito, ay siguro para sa akin mas mainam na saklawin muna natin ng bahagya ang kabutihang asal sa paghahanap ng kaalaman. Kasi ang ginagawa natin dito ay walang duda ay na bahagi ng paghahanap ng kaalaman, mga kapatid.
So, tandaan natin na mayroong isang tiyak na halaga ng kagandahang asal para sa paghahanap ng kaalaman na dapat sundin ng naghahanap ng kaalaman. Dapat nating sundin dahil lahat naman tayo ay we're considering ourselves na knowledge seeker, kumbaga, no? Student of knowledge. So, ibibigay natin sa inyo ang payong ito at ang mga etiketa na ito para sa paghahanap ng kaalaman. Naway gawin itong kapakipakinabang ng Allah sa atin lahat. Mayroong mga nabanggit ng mga ulama na mga katangian na dapat taglayin hinggil sa bagay na ito, hinggil sa paghahanap ng kaalaman. Although, hindi ito yung pinakadetalyado, pero inshallah, ito lamang ay isang pambungad bago natin saklawin ng mga detalyado na may kaugnayan sa mga ahkam, mga batas hinggil dito. So, siguro kinakailangan natin ng isa sa mga napakagandang katangian syempre after ng niyya, no, ay walang iba kundi ang sabar. Yung sabar. Tandaan natin, ang sabar ay masela na usapan, mga kapatid, dahil ang sabar natin ay walang sino man sa atin ang makakayang hapanghawakan ng sabar sa lahat ng pagkakataon na hindi ito mawawala sa atin. Dahil tao lamang tayo, hindi naman tayo propeta. Ang ibang mga propeta nga hindi nakapagtimpi. Kagaya na Prophet Yunus alayhi salam, hindi siya makapagtimpi, kaya naman ay nilayasan niya ang kanyang kaum, nagtampo siya. Hindi siya makapagtimpi sa kanyang mga pag-uugali at mga kinikilos ang kanyang kaum. So even some of the prophets ay kumbaga limitado ang kanilang sabar. So how much more tayo, mga ordinaryong tao lamang, mga kapatid. But ito ay isang paalala sa aking sarili, ganyan din sa atin lahat. Kaya naman, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang paghahanap talaga ng kaalaman ay isa sa pinakamataas na gawain. At ang taas na ito, yung antas na ito, ay hindi masusukat maliban sa pagsusumikap at pagtitimpi. Maliban sa sabar. Kasi ang sabar, maaring mangyari sa iyo ang sabar ay sa umpisa lang. Pag nasa gitna, nawawala na hanggang sa huli. May mga sabar naman hanggang sa gitna lang ng labanan, pag nasa dulo, wala na. Kaya mangingilan-ngilan lamang yung pinanghawakan na ito, yung sabar, mula sa umpisa hanggang sa dulo. At sinabi ni Abu Tamam na ito ay isang Makata na scholar, yung si Abu Tamam, na kinakausap niya ang kanyang sarili. No, hindi naman siya baliw, no? Pero minsan kailangan natin kausapin ang sarili natin. Okay? Nakunan, sabi niya, "Dharini analu ma la yunalu min al-ula, fasa'bul ula fi sa'bi was-sahlu fi sahl. Turidina idrak al-ma'ali rakhisa, wala budda duna syahda min ibran nakhla." No, sabi niya, hayaan mong sukatin ko ang mga taas na hindi masusukat, sapagkat ang pag-abot sa matataas na bagay ay mahirap habang ang pag-abot sa mababang bagay ay madali. Gusto mong umakyat sa taas ng walang anumang pagsisikap o sarili ko, ngunit ang pulot-pukyutan ay hindi mapupulot ng walang kagat ng pukyutan. Diba isang Makata? Diba isang tinatawag na, sabihin natin, isang matalinghagang pananalita, yung binitawang salita ng Makata na ito. No? Parang bang sinasabi niya sa kanyang sarili, hayaan mo na sukatin ko yung taas na hindi masusukat. Diba? Sapagkat ang pag-abot sa matataas na bagay ay mahirap. Samantalang yung pag-abot naman talaga sa mababang bagay ay madali lamang. Sabi niya, tinanong niya ang kanyang sarili, gusto mo bang umakyat sa taas ng walang anumang pagsisikap? May mga tao kasi na alam mo na yung gusto ng abutin yung matataas na bagay na hindi dumaan sa paghihirap at hindi dumaan sa pagsusumikap at pagsusumigasig. Mahirap man yan. Yun, sabi nga niya, pagdating kung baga sa salapi, easy money. At mahirap yung easy money. Tinan mo yung kinababagsakan ng mga easy money. Di ba? Kaya bang ngunit ang pulot-pukyutan, sabi niya, saan ba na yung mga pulot-pukyutan? Usually, sa mga tataas na bagay, na bahagi ng kahoy, bahagi ng anumang bagay, di ba? Ngunit ang pulot-pukyutan, ito yung mga honeybee, ay hindi mapupulot, mga beehives ng mga ng honey.
ay hindi mapupulot mo talaga, hindi mo makukuha yon nang walang kagat ng pukyutan. At meron bang ibig sabihin, kinakailangan natin bago natin makamtan ang tamis ng isang bagay, ay kinakailangan mong dumaan sa pag-isip. Just like the Jannah, di ba? Ang Jannah ay hindi madalian. Hindi yung makakamit mo sa pamagitan ng imahinasyon mo at pag-ambitious imagination. Ang Jannah ay nangailangan ng pagsusumikap dahil tunay na ang daan ito ay maraming tinik, maraming mga pagsubok. Diba? Subalit ang pagpasok sa impyerno ay napakadali. Gawa ka lang ng kufur at syirk, tapos na. Diba? Ang isa pang makata ay nagsabi, no? Dabbabtu lil majiddi wasa'una qad ballagu juhdan nufus wa alqaw dunahu al-uzra wa kabadul majidda hatta malla aktharuhum wa anaka al-majiddu min awfa man sabara la tahsabanna al-majiddu tamra anta akilu lan tablaga al-majiddu hatta tal'aqa as-sabara o sabira. So sinabi, hinahangad ninyong makamit ang karangalan at yaong mga naghangad na makamit ang karangalan ay nagsisikap na makamit ang kanilang makaya at itinaas ang kanilang mga manggas para sa layuning iyon. Nagsusumikap sila, ngunit karamihan sa kanila ay napapagod. Ngunit ang mga may pagtitiis at pagtatyaga ay nakakamit ang kataasan ng karangalan na kanilang ninanais. Huwag isipin na ang pagkamit ng karangalan ay kasing dali ng pagkain ng mga datilis. Hindi mo makakamit ang karangalan hanggat hindi mo nalulunok ang pinakamabait na gamot. So yun mga kapatid, no? So mga matalinghagang mga binibitawan ng ating mga makata, mga scholar, mashallah. Kaya mga kapatid, maging matyaga at mapagmatiis. Katulad nito sa pag-aaral ninyo, di ba? Hindi ka lamang nagpapamalas ng sabar at pagtatyaga at pagkakaroon ng interes sa umpisa. Okay? Kinakailangan ito ay panghawakan mo at lalo upang mahigpit na panghawakan ito habang o sa tuwing ikaw ay nasa proseso ng kaalaman o paghahanap ng kaalaman. Hindi yung sa pinapakita mo yung kasigasigan mo, yung mga attendance mo, yung mga pagtitik notes mo, yung pag-jot down mo ng mga bagay na ito, sa umpisa lamang. Then pagdating na sa gitna, lupay-pay ka na. No? Hindi ka na, sabihin natin, no? Hindi ka na nagpapakita ng interest at nawalan ka na ng gana. Yes, as a human being ay dumarating sa atin yung kawalan ng ganun, kawalan ng interest at kawalan ng gana dahil sa mga bagay na kapaligid sa atin, dahil sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay, kaya umiipigto ito sa atin. Subalit, huwag namang makalimot na bumawi, mga kapatid, no? Ibig sabihin ay, ikaw ay shift ng gear, kumbaga sa sasakyan. Para sa ganun ay higit mo pa itong iturbo, kumbaga, no? Ang ibig sabihin ay, dagdagan ng pagsusumikap sa mga bagay na ito hanggang sa dulo. Makamit mo ang tagumpay at makamit mo ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, madaling mag-aral, madaling matuto, madaling makuha ang kaalaman. Ang pinakamahirap ay ang sabar. Ang pinakamahirap ay ang paghawak ng sabar mula sa dulo mula sa umpisa hanggang sa pinakadulo. Yun yung mahirap, yung panatilihin, yung tinatawag na paghawak ng mahigpit sa mundo ng sabar, mga kapatid. Kasi karamihan sa atin, yung paghawak sa sabar ay parang paghawak ng baga na mula sa apoy, na kapag hinawakan ito, bibitiwan na siya kasi nga napaso siya. Subhanallah. Huwag ganun mga kapatid sa panampalataya. Ito ay paalala sa akin, sa din sa atin lahat. Kaya maging matyaga, mapagmatiis sa pagtahak sa landas ng kaalaman. Kasi walang ibang makapagbibigay ng benepisyo nito kundi ang sarili mo. Kung ang jihad ay nangailangan ng oras ng sabar, kung gayon ang naghahanap ng kaalaman ay dapat maging matyaga at matiisin hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Kaya ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah
la'allakum tuflihun. O kayong mga naniwala sa Allah at sa kanyang sugo at nagpatupad ng kanyang batas, maging matiisin kayo sa pagsunod ninyo sa inyong Rabb at sa anumang dumarating sa inyo sa mga kahirapan at pagsubok. Lamangan ninyo ang inyong mga kalaban sa pagiging matiisin at magpakatatag kayo at isagawa ninyo ang pagkipaglaban sa aking kalaban na kalaban ninyo. At katakutan ninyo ang Allah sa lahat ng pagkakataon sa paghahangad na makamtan ninyo ang tagumpay na kanyang kuluguran dito sa daigdig at sa kabilang buhay. Similarly, sasabihin natin, kayong mga nag-aaral, kayong mga nagsasaliksik ng kaalaman, no? Ay kayo ay maging matiisin sa pagsaliksik ninyo ng inyong kaalaman para sa inyong Panginoon. At maging matiisin kayo sa anumang dumarating sa inyo na mga pagsubok sa pagtahak ng kaalaman, no? Kagaya ng kahirapan at iba pa. At bagkus lamangan ninyo ang inyong mga kalaban sa pagiging matiisin at magpakatatag kayo at isagawa ninyo ang mga bagay na ayon sa sunnah habang tinatahak ninyo ang inyong kaalaman. So tingnan ninyo mga kuffar, mga non-believers, di ba? Napakarami sa kanilang mga professional, inhinyero, guro, doktor, lawyer, scientist, di ba? At marami pang iba. Di ba? Dahil lamang sa, ang iba nga talagang scholar ng kanilang maling pananampalataya, pinagtiisan nila yun at pinagpuyatan nila yun para lamang sirain ang Islam. Tapos tayo mga kapatid ay magpapabaya at magkakaroon ng walang gana para sa pagdimpinsa ng ating pananampalataya. Subhanallah. Kaya wallahi ay tagumpay sa mga taong mapagtimpi at mapagmatiis. Nasa kanya yung tinatawag na sabar at musabara. No, ang sabar at musabara. So yun yung mga kapatid. No, taglayin natin ang pagkakaroon ng sabar sa pagtahak ng kaalaman ng Islam. Dahil tandaan natin na subhanallah, walang anumang teksto na nabanggit sa Quran at maging sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapahiwatig upang mapadali ang pagpasok ng paraiso maliban lamang sa pagtahak ng kaalaman. Tandaan po natin yan. Ano bang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Sino man ang tumahak sa landas ng kaalaman na may kaugnayan sa Sharia, sa Islam, sa Sunnah, sa Quran, ay tunay na padadaliin para sa kanya ng Allah ang pagtahak sa paraiso sa pamamagitan nito. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, kung gusto natin mapadali ang pagpasok sa paraiso, ito na. This is the opportunity that Allah has given to us. No? Ikaw ay mapabilang doon sa mga tumatahak sa landas ng kaalaman mga kapatid. Kaya pag-ibayuhin natin. Pagtiisan natin, magsumikap tayo at magsumigasig tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Of course, pangalawa siguro mga kapatid ay walang iba kundi ang ikhlasul amal. Kalinisan ng intensyon sa paggawa. So panghawakan ng kadalisayan ng intensyon sa inyong ginagawa, hayaan ang inyong layunin ay hanapin ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kaluguran ng Allah, ang kasiyahan ng Allah, at ang tahanan ng kabilang buhay. Mag-ingat sa pagpapakitang gilas at ang paghahangad sa sarili na mas nakatataas ka kaya sa mga kasamahan mo. Hindi maganda ang pag-ugali na ganyan. Okay? Ang competition po dito sa atin sa pagtahak ng kaalaman, mga kapatid, ay walang iba kundi ang competition ng ikhlas. Kung sino ang higit na mas malapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kung sino yung maraming maibubuga, no? Maraming mashallah ta'bir ng Arabic o maraming sa ulo ng Quran sa kahadith. Hindi. Kundi kung sino yung mas ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mayroon mang kompetisyon, yun yung tinatawag na ikhlas. Kaya nga, no, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilay adkhalahu Allahu an-nar. Sino man ang naghahanap ng kaalaman
upang makipagkumpetensya sa mga scholar o upang patunayan ang kanyang sarili na siya ay nakahihigit kaya sa kanyang mga mangmang o upang tumingala sa kanya ang mga tao. Papapasukin siya ng Allah sa impyernong apoy. Iyadan billah. Diba? So, hindi ito pakitang gilas mga kapatid na mas nakakalamang ka sa iyong kapwa. At pagkatapos nun, ahamakin mo ang iyong kapwa dahil isa ka ng maalam. O kaya ang intensyon mo ay kailangan si Sheikh, talunin ko yan, papahiya ko yan si Sheikh. No? Kakaladkarin ko yan no, sa pamagitan ng aking kaalaman. Diba? Hahampasin ko yan ng aking kaalaman para mapahiya siya. Subhanallah. Diba? So, ang Sheikh mo, ang tagapagturo mo, may naabot na siya samantalang ikaw nagsisimula pa. At the same time, huwag mo hangarin na makipagkumpetensya ka sa mga tinatawag na scholar. Diba? Dahil kailanman, mga kapatid, ay ang magiging dulo nito ay impyernong apoy. Diba? So, magpakita ka ng galang sa mga ulama dahil ang pagpapakitang galang sa mga scholar ay pagpapakitang galang sa sunan ng Propeta Salam at sa pagtahak mo ng kaalaman. At sa kabuuan, kailangan mong maging dalisay sa panlabas at panloob mula sa bawat malaki at maliit na kasalanan. Okay? Kailangan mong linisin yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Then siguro pangatlo ay walang iba kundi ang kumilos ayon sa iyong nalalaman. Al-ilmu bil-alam, al-ilmu o al-amalu bil-ilm. No, kumilos ayon sa iyong nalalaman, sa iyong natutunan. Kahit alamin ang pagkilos ayon sa iyong nalalaman ay isang bunga ng kaalaman. Ang sino mang nakaalam ngunit hindi kumikilos ayon sa kanyang kaalaman ay katulad ng mga Hudyo na inihahalin tulad ng Allah sa pinakamasamang bagay sa kanyang aklat. Nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Jumu'ah, verse 5, sabi ng Allah, "Mathalul ladhina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmil ladhina kadzabu bi ayatillahi wallahu la yahdil qawmil zalimin." Ang kahalintulad ng mga Hudyo na inutusan na ipatupad ang Taura, subalit pagkatapos ay hindi naman nila ito isinasagawa, ay katulad ng isang asno na pasan-pasan nito ang mga aklat subalit hindi nito alam kung ano ang nasa loob nito. Napakasama ang ginawang paghalintulad sa mga tao na tinanggihan ang mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi naging kapaki-pakinabang sa kanila ang mga ito. At hindi ginagabayan ng Allah ang mga masasama na lumalabag sa kanyang hanggang itinakda at hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan. So, inahalin tulad ang mga Hudyo doon sa mga asno. At alam natin ang asno kung paano inarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala, akrahul aswat indallah fil Quran. Kamuhi-muhi, pinakakamuhi-muhi na boses na nabanggit ng Allah sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay walang iba kundi ang boses o tunog ng asno mga kapatid. Diba? Kaya naman, kung ang Hudyo ay nahalintulad sa mga asno, gusto mo ba yun na ihalintulad ka sa mga Hudyo? Na pagkatapos mong nalaman ang kaalaman na ayon sa batas ng Islam, Quran at saka Sunnah, ay ito ay sasantabi mo at hindi mo isa sa buhay? Para kang Hudyo. Iyadan billah. At ang mga Hudyo larawan sa napakapangit na paglalarawan, kamuhi-muhi, kahila-hilakbot at kahindik-hindik, karimari-marim na paglalarawan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila sa banal na Quran. At sino man ang kumilos ng walang kaalaman ay katulad ng mga Kristiyano na siyang mga dalin, yaong mga naligaw na binanggit sa suratul Fatiha, wala dalin. No? Wala dalin, sila yaong mga taong naliligaw. Bakit? Kasi gumagawa sila ng mga pagsamba ng walang kaalaman. Diba? So sa atin, nasa gitna tayo. Alamin mo, and then acts on it. Kaya isabuhay mo yung nalaman mo. Kasi kapag nalaman mo at hindi mo sinabuhay, para kang Hudyo. At kapag isinabuhay mo naman o gumawa ka ng pagsamba at mga hakbang na walang kaalaman, para kang Kristiyano. So saan mo ilalagay ang sarili mo? Sa gitna. Bilang isang tinatawag na Muslim. And not unless kung gusto mo talaga maging Hudyo at maging dalin, iyadan billah. Okay? Hindi natin problema yan. Problema mo na yan.
Pang-apat siguro na maaari natin yan sa bagay na ito mga kapatid, yung laging batid na ang Allah ay nakamamasid. Ito yung dawamul muraqabah. So dapat laging magkaroon ng kamalayan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay binabantayan ka, pinagmamasdan ka sa lihim at sa publiko. Ang iyong saloobin sa iyong Panginoon ay dapat palaging balanse sa pagitan ng takot at pag-asa, na para sa mga Muslim ay parang dalawang pakpak ng isang ibon. Bumaling sa Allah ng buong puso at hayaang mapuno ang iyong puso ng pagmamahal sa Kanya, ang iyong dila ng pag-alaala sa Kanya o dhikr, maging masaya at magalak sa Kanyang mga pasya at sa Kanyang karunungan. Laging tumawag sa Allah, laging magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat sujud o humihiling sa Kanya na pagpalain ka at pagkalooban ka ng kapaki-pakinabang na kaalaman, dahil kung ikaw ay tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala talaga, susuportahan ka ng Allah at tutulungan ka ng Allah. At hahayaan kang makamit ang antas ng mga matuwid na scholar. Okay? So yun mga kapatid. So kailangan lagi mong isa puso at isa isip, itatak sa mga guni-guni, no? Ng ating mga guni-guni, ng ating mga isip, na ang Allah subhanahu wa ta'ala laging nakamasid sa atin. Upang sa ganun, maging aware tayo sa ating mga sinasabi at kinikilos at mga asal at pag-uugali. Panglima siguro mga kapatid, yung gawin ang pinakamahusay na paggamit ng oras. Yung tinatawag nilang igtinamul awqat. Sulitin ang inyong kabataan at ang iyong buong buhay sa pamamagitan ng pag-aaral. Huwag magpalinlang sa pagpapaliban at pag-iisip tungkol sa hinaharap. Karamihan kasi sa ngayon sa mga kabataan, no, na gustong maging engineer, gusto nilang maging teacher ng secular studies, gusto nilang maging nurse, gusto nilang maging, sabihin natin, ibang ay OFW lang yung kanilang ambisyon eh. Gusto nilang maging scientist o anumang katulad nito. Mangilan-ngilan lang sa mga kamuslimang kabataan ngayon na gusto nilang maging, mashallah, magiging hafidul Quran, gusto nilang maging muhaddith, mufassir, gusto nilang maging bihasa pagdating sa Arabic language. Mangilan-ngilan lang mga kapatid sa panampalatayang Islam. Subhanallah. Nas'alallah al-afiyah. Kaya I encourage everyone, especially sa mga parents, na subaybayan ang kanilang mga anak at ipaunawa sa kanila yung napakahalaga, no, na kaalaman dito sa mundo at higit lalo extended papunta sa kabilang buhay. At yan ay walang iba kundi ang panglilihiyong kaalaman, no? So bawat oras ng iyong buhay na lumilipas sa hindi napapalitan. Alisin sa anumang makakaya mo ang mga distractions at obstacles na pumipigil sa iyo sa pagsumikap ng iyong makakaya upang makamit ang kaalaman. Kaya hinihikayat ng salaf ang pag-iwas sa pamilya at ang paglayo sa sariling bayan, dahil kapag ang isang tao ay ginulo, ay hindi niya maunawaan ang mga katotohanan ng kaalaman at banayad ng mga isyu at mga usapin. Kaya nga, may kita mo, mapapansin nyo yung mga meron silang mga turil kasi ina-isolate nila ang kanilang sarili sa kanilang pamilya. Sa kanilang, not totally ina-isolate kasi may mga connection naman nowadays, especially meron tayong tinatawag na telepono, meron tayong mga social media at anumang katulad nito na maaring may makanting oras, may binibigay sa atin ang institution, anumang katulad nito para makipag-ugnayan sa ating pamilya. Pero ginagawa ito ng mga salaf mga kapatid na ibukod sila sa kanilang pamilya upang sa ganun ay magkaroon ng focus ang mga mag-aaral doon sa pagtahak ng kaalaman. May kita mo halimbawa sa Baguio, sa mga universities at iba pa, no, may mga halimbawa galing ng pinag-ibang bansa para lang sa ganun ay makapag-focus. At yan ay tradisyonan ng mga salaf mga kapatid. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagbigay sa tao ng dalawang puso sa kanyang dibdib. Tandaan natin yan. At katulad din na sinasabi na ang kaalaman ay hindi magbibigay sa iyo ng isang bahagi nito hanggat hindi mo ibibigay ang lahat. Sabi nga nila, al-ilmu bakhilun. Idha ijtahadta lan yu'tika illa qalil. Wa idha ijtahadta lan yu'tika abada. Ang kaalaman ay isang bakhil, isang maramot. Dahil kapag ikaw ay nagsumikap rito,
nagsumikap ka man, sa kabila ng pagsusumikap mo, bibigyan ka lamang nito ng bahagyan ng kaunti at kapiranggut lamang. Subalit kapag hindi ka talaga nagsusumikap, ay kailanman ay hindi ka niya bibigyan. Ganun makaramot ang tinatawag na kaalaman. Kaya, pang-anim mga kapatid, sa bagay na ito, yung maging maingat. Al-hadru min al-ishtigali bi ikhtilafil ulama. Mag-ingat sa pagiging abala sa simula sa mga pagtatalo sa pagitan ng mga scholar o sa mga tao sa pangkalahatan dahil ito ay nakalilito sa isip. Ayan, yun ang nangyari ngayon sa TikTok, no? Abala ang karamihan iba sa atin, no? Na doon sa debate, doon sa tinatawag na talakayan, na yung mga talakayan na ito ay magdudulot sa kanya sa lalo pang pagkabulid doon sa pagkalito ng mga iba't ibang usapin na may kaugnayan sa usul at sa kafuro. Subhanallah. Alam mo mga kapatid, alam niyo po, ito ay payo ko sa inyo. At alhamdulillah kahit paano ay nagdaan na tayo sa kumbaga sa yung mga bagay na ito. Mas maina na mag-focus muna kayo sa pag-gather at pagkulik ng iba't ibang kaalaman na may kaugnayan sa inyong din. Tulad ng fiqh, tulad ng tafsir, tulad ng hadith. Especially yung pag-aaral ng tinatawag na Arabic, mga kapatid. Kasi aanhin mo yung pag-indulge doon sa mga usapin na maging yung mga nanduroon ay hindi nakakaunawa ng Arabic ng lubusan. Hindi nakakaintindi ng lubusan ng Quran at saka ng Sunnah sa original na teksto nito. Kaya mas mainam, bago kayo mag-engage at mag-participate doon sa mga bagay na yan, ituon nyo na lang yung inyong mga sarili sa pag-focus, sa pagkolekta, at pag-aaral sa mga bagay na mas mahalaga kaysa doon. Kasi yung mga yun, walang may bibigay na kaano sa inyo na kaalaman, kundi pagkalito lamang. At ang foundation ng inyong kaalaman ay mahina pa. At hindi pa gaano nanunuot at hindi pa pulido, bagus ay mababaw pa. Subhanallah mga kapatid. Kung kayo man ay nakinig, gustong makinig sa mga ganyong usapan, siguraduhin yung pakinggan yung mga discussion ng mga totoong mga scholar, totoong mga ulama sa bagay na yun mga kapatid sa panampalatayang Islam. Hindi yaong mga, alam mo yun, nakapag-aral lang sa online, scholar na. Kaya nakapag-aral lamang sa mga sa kanto-kanto ay scholar na. Mas maalam pa sa mga totoong scholar. Subhanallah. Yan ang fit na ngayon na dulot ng social media. Especially ng TikTok o ng TokTok. Subhanallah. Kaya mag-ingat din sa musannafat. Dahil sasayangin nito ang iyong oras at malilito ka. Sa halip, ibigay mo ang lahat sa librong iyong binabasa o sa paksang iyong pinag-aralan hanggang sa maging may kakayahan ka rito. Mag-ingat sa paglipat mula sa isang libro patungo sa isa pa bago kumplituhin ang nauna. Dahil iyon ay tanda ng pagkabagot at pagkabigo. Dapat mong bigyang pansin ang bawat sangay ng kaalaman sa pagkakasunod-sunod ng kahalagahan. Hindi ka pa nga tapos sa adab, pupunta ka na agad sa malalim na maalalim na usapin ng fiqh. O kaya malaano ng tinatawag na malalim na ng usul. Magsimula ka sa mababaw. Di ba? Hindi mo pa nga na yung tinatawag na pag-usapan mo pa yung gusto mo pang pag-aralan yung mga ikhtilafat na mga scholar. Na samantalang hindi ka dumaan sa basic. So talagang hindi ka magtatagumpay. Kapag yan yun ang method mo. Okay? So magsimula sa bahagya, kumplituhin yun. Kung merong kayong specific na aklat na basic na sikapin na ito ay matapos at maunawaan. Then, pagkatapos ito, magdagdag na untay-untay. Gradually, hanggang sa palalim ng palalim ang iyong kaalaman. Hindi ka pwede magsimula sa malalim, kapatid, na hindi ka dumaan sa mababaw. Tandaan natin yan. Yung mga gumagawa nito, hindi sila nagtatagumpay. Okay? So, pang-pito, mga kapatid, na maaaring bahagi natin yung ad-dabtu wal-itqan. Katumpakan at focus. Sikaping patunayan ang nais mong isaulo upang tiyakin mo ito mula sa isang sheikh o mula sa ibang tao na makakatulong sa iyo. Pagkatapos ay kabisaduhin ito ng maayos at patuloy na ulitin ito at suriin sa mga tiyak na oras bawat araw
baka makalimutan mo ang iyong mga nakabisado. Andyan na yung mutala'ati o mutala'atul kutub, yung pag-aaral ng mga libro, pag-review. Pagkatapos mong kabisaduhin ng maayos ang mga summarized na aklat, kasama ang kanilang mga komentaryo, at naunawaan mo ang anumang mahihirap na mga sipi sa mga ito at naunawaan ang mahalagang punto, pagkatapos ay magpatuloy sa pag-aaral ng mga detalyadong bersyon. Palaging suriin ang iyong natutunan at tandaan ang mahalagang punto, banayad ng mga isyu, kakaibang maliliit na isyu, mga solusyon sa mga problema at pagkakaiba sa pagitan ng mga katulad na pasya sa lahat ng sangay ng kaalaman. So wag kang mag-isip ng kaunti sa anumang kapakipakinabang na natutunan mo o anumang pangunahing prinsipyo o naintindihan mo. Sa halip, magmadali upang tandaan at kabisaduhin ito. So do not disgrade a little thing from knowledge, mga kapatid. Hayaan ang iyong pagmamalasakit sa paghahanap ng kaalaman ay higit sa lahat. Huwag kang makontento sa kaunti lamang natutunan kung marami ka namang magagawa. Huwag makontento sa kaunting pamana ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at huwag ipagpaliban ang pag-aaral ng anumang bagay na magagawa mo o sumuko sa pamamagitan ng wishful thinking, ang pagkaantala sa iyong problema. At kung may natutunan ka ngayon, maaari kang matuto ng iba sa ibang pagkakataon. Kaya naman, sulitin na ang oras kapag ikaw ay libre at kapag ikaw ay abala. Sulitin ang iyong kabataan kapag ang iyong isip ay sariwa at mas kakaunti pa ang iyong mga distractions bago ka pa magambala ng mga maling ambisyon at pagnanais para sa makamundong bagay. Dapat mong subukang makakuha ng pinakamaraming aklat na kailangan mo hanggat maaari dahil ang mga ito ay mga kasangkapan sa pag-aaral mo. Huwag gawin ang pagkuha at pag-iingat ng marami sa mga ito nang hindi nakikinabang sa mga ito. Ang tanging bahagi ng kaalaman na mayroon ka at ang pagkolekta sa mga ito ang tanging bahagi ng pangunawa na mayroon ka. Kailangan mo ring gamitin ang makinabang mula sa mga ito hanggat maaari, mga kapatid. Alam mo, personally na pagdaanan ko, mga kapatid, na yung mga mula sa pagiging bakante hanggang sa pagiging abala. Wallahi, subhanallah, may kukumpara ko ang sarili ko ngayon noon at saka ngayon. Dati, alhamdulillah, kahit paano ginagamit natin ang ating mga oras. Wala tayong sinasayang na oras noon nung hindi pa ako abala at hindi pa ako sa field na ito ng serbisyo, ay kahit paano ay ginugugol natin at saksi yung mga ibang mga kapatid natin dito. Siguro may mga iba sa inyo na kilala sa akin mula pa noon na wala sigurong oras na hindi ako nagtuturo sa higit lalo sa online. Umabot na nga kami ang 2:00 ng madaling araw para lamang sa pagbahagi ng kaalaman mula sa iba't ibang field ng kaalaman. Alhamdulillah. Kasi yun yung mga bakanting oras natin. Pero ngayon, hindi ko na makagawa yan. Kasi iba na yung field at aking kinabibilangan, kinaroonan dahil sa aking trabaho. Pero kahit paano, ay sinisikapan natin na maisingit yung oras na bakante natin sa kabila ng bagay ay para sa mga ibang bagay na dapat sana, pero at least kahit paano ay meron tayong adjustment, alhamdulillah. Di ba? Kaya naman, time management yan, mga kapatid. Kasi hindi mo na maibabalik kung ano man nakalipas sa'yo ng mga nasayang na mga oras na hindi mo natutunan at hindi mo napapakinabangan. Then, of course, second to the last siguro ang ating maibahagi, yung pagpili ng mga kasama. Al-ikhtiyar sahib. Sikapin pumili ng mabubuting kaibigan na abalang-abala sa paghahanap ng kaalaman at may mabubuting kalikasan na makakatulong sa iyo siyempre sa paggamit ng iyong layunin, magdadagdag sa mga makinarya at pakinabang na natamo mo na, ikayatin kang maghanap ng higit pang kaalaman at pigilan ka sa pagkabagot at pagod. Mga kaibigang tapat sa relihiyon siyempre, mapagkakatiwalaan at may mabuting pag-uugali na tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala at hindi basta-basta ng gugulo. Okay? Kaya mag-ingat sa masamang kasama dahil maaring maimpluwensyahan kanya at ang mga tao ay tulad ng mga ibon, sila ay magkakahawig sa isa't isa, kaya't mag-ingat sa pagkikihalubilo sa mga taong ganyan dahil iyon ay isang sakit at ang pag-iwas ay higit na mabuti kaysa pagpapagaling. Kaysa pagpapagaling. Prevention is better than cure. Diba? May makasabihan sa English the birds are the same feather are also the birds. Joke lang. The birds are same feather flock together, no?
Then panghuli mga kapatid ay magandang asal sa sheikh sa mga nagtuturo, no, at ta'addub ma sheikh mal muallim. Ang kaalaman ay hindi makukuha lamang sa mga aklat, tandaan natin yan. Kailangan mo ring magkaroon ng isang sheikh, isang nagtuturo na yung pinagkakatiwalaan upang buksan ang pinto sa kaalaman at pigilan kang magkamali. Kaya dapat ay mayroon kang magandang asa sa kanya dahil ito ang daan tungo sa tagumpay, pagkatuto at lakas. Laging magpakita ng may paggalang sa isang nagtuturo. Kahit alam mo na ikaw ay nasa tama at hindi napapansin ng sheikh ang mali mo, maaari mo siyang ituwid, maaari mong ipaliwanag yung mga bagay-bagay ng may paggalang. Hindi yung nagpapakita na mas higit kang maalam kaysa nagtuturo sa iyo. Bakit di ko na lang kayo magturo? Kung ganun. No? Kaya dapat mong igalang, respetuhin at maging magalang sa sheikh sa nagtuturo sa iyo. Sundin ang sukdulang pamantayan ng kagandahang asal kapag nakaupo ka sa iyong sheikh at nakikipag-usap ka sa kanya. Magtanong ng mga tanong sa wastong paraan at makinig ng mabuti sa kanya. Maging magalang sa pag-aaral ng libro sa kanya at huwag subukan makipagtalo sa kanya o makipagkumpetensya sa kanya. Huwag simulan ang pagkipag-usap sa kanya o maglakad sa unahan niya o magsalita ng labis sa kanyang harapan o hadlangan siya o gambalain siya kapag siya ay nagtuturo. Huwag mo siyang pilitin na bigyan ka ng sagot at iwasang magtanong sa kanya ng napakaraming tanong lalo na sa harap ng ibang tao dahil ito ay magpapakita sa iyo na nagpapakitang gilas at maiinip siya sa iyo. Huwag siyang direktang tawagin sa kanyang pangalan o palayaw. Sa halip sabihin, o aking sheikh, o aming sheikh, ya sheikh na, o ya sheikh na, o anuman. Okay? Katulad nito. Kung sa tingin mo ay nagkamali ang sheikh, huwag mong hayaang mawalan siya ng respeto sa iyong mga mata dahil ito ay mag-aalis sa iyo ng kanyang kaalaman. Sino ang ganap na malaya sa pagkakamali? Wala mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kahit pa sheikh yan, hindi ibig sabihin malaya na siya at libre na siya sa kamalian. Okay? So kailangan meron kang makikitang pagkakamali at naobserba sa iyo sheikh mo ay ito ay i-address sa kanya ng tamang pamamaraan at ng merong paggalang. Kaya nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq wat-thabat wa ayurina al-yawm alladhi takunu fihi aliman min al-ulama al-muslimin marji'an fi dinillahi imaman min a'immatil muttaqin. Inihiling natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na gawin tayo na maging matatag at matibay at ipaalam sa atin ang araw na tayo magiging isa sa mga scholar ng mga Muslim at isang authority sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at isa sa mga imam na mga mabuti. Kaya maraming salamat po at hindi ko napansin na nakuha ko na yung oras ng next speaker, no? Malish at naway patawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway pagkalog sa atin ng Allah ang malawak na kaalaman, ang tamang kaalaman na may kaugnayan sa ating din at higit lalo ang pagsabuhay sa mga natutunan natin hanggat makakaya natin mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kaya maraming salamat po. Naway inshallah ay bigyan pa tayo ng Allah ng malaking oras para sa tinatawag na pag-aaral sa napakagandang kaalaman na ito. Walang iba kundi ang Al-Adab Al-Islamiyah. At naway inshallah Subhanahu wa Ta'ala, huwag kayong sumuko, no, na kayo ay magkaroon ng kawalan ng interes na sa umpisa lamang niyo ipinapakita, bagkus hanggang dulo ay sama-sama tayo na humawak sa sabat at sama-sama tayo magtagumpay sa mundo at higit lalo sa kabilang buhay. Kaya maraming salamat po mga brother and sister na nandito sa programa na ito. Jazakumullahu khair. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.